Sa halip na tulungan sa gitna ng masamang panahon, sinilaw at pinagbantaan pa umano ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy sa Rosal Reef na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pati ang mga taga-Philippine Coast Guard na sumaklolo sa mga mangingisda, binuntutan din ng mga barko ng China. Balita hatid ni JP Soriano. Nangingisda sa Rosal Reef o Iroquois sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong ito. Nang bigla silang lapitan ng helicopter ng China. Nag-hover siya ng mababang lipad lamang at 15 feet at ginagawa niya ito sa mga mangingisdang Pilipino. We're thinking that they're doing this as a form of harassment para itaboy ang ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil naipadala ang video sa Coast Guard, agad silang sumaklolo sa mga mangingisdang inabutan na rin pala ng ulan at paglakas ng alon. Kabilang kami sa mga media personnel na sumama sa kanila sakay ng BRP Cape Engaño nitong Sabado, kasunod ang BRP Melchora Aquino, isa sa pinakamalaking Philippine Coast Guard vessel. Pero di pa man nakalalayo sa Palawan, ay sinundan na kami ng Chinese Coast Guard vessel na ito pasado alas 5 ng hapon. Pagdating namin sa bandang Escoda Shoal, huminto alas 8 ng gabi ang aming sinasakyan. Sa gitna ng dilim, ilaw lang ang kayang i-record ng video. Pero kitang-kita naming dumaan sa aming harapan ang barko ng China Coast Guard. Narinig din namin ang ilang beses na radio challenge ng China para palayuin ang Philippine Coast Guard sa umano'y teritoryo nila. Pasado alas 10 ng gabi, muling napahinto ang sinasakyan naming barko dahil din sa pagdaan ng China Coast Guard. This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. We were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pagputok ng liwanag, namataan namin ang ilan pang Chinese vessels. Natanaw na rin namin ang mga Pilipinong mangingisdang 2 linggo nang nasa Rosal Reef. Mag-aalas 8 po ng umaga, December 1 at matapos nga po ang magdamag na pagbuntot at ilang beses na pagpigil ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel na ito, ay narating na rin po ng PCG vessel ang bahaging ito ng Iroquois o Rosal Reef. Nakabantay pa rin ang China Coast Guard habang isinasakay sa mga inflatable boat ng PCG ang mga kababayan nating mangingisda. Sa isang punto, ibinaba pa nila ang kanilang maliit na speedboat pero di naman lumapit sa amin. Ang China Coast Guard tinawag na iligal ang pagtitipon ng mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino sa Rosal Reef kaya gumawa sila ng kaukulang hakbang. Kwento ng mga Pilipino, lumubog ang 2 sa 20 nilang bangka dahil sa masamang panahon. Pero hindi sila sinaklolohan ng mga Chino. It is also very disappointing, no? The mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namomonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. Hindi sila nag-offer ng kahit na anumang assistance. Sa halip na tulong ay sinilaw pa umano ang mga Pinoy. Masakit po sa mata, yung kulay green nila ng laser, pinagitgit po nila, yung hindi ka talaga ganunin ka talaga ng blocking nila, i-block ka talaga nila. Binabantaan din silang bobombahan ng tubig kapag lumapit sa mga inaangking bahagi ng China. Sabi nila, back to Philippines daw. At sa kabila ng mga natapos ng pag-uusap sa pagitan ng China at Pilipinas gaya ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM, lumalabas na patuloy pa rin ang China Coast Guard sa pagpigil, pagbuntot sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, bagay na iligal ayon sa 2016 arbitral ruling. Pero sabi ng PCG, patuloy silang maglalayag dito sa West Philippine Sea hanggat ipinag-uutos ito ng ating gobyerno. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gate naman ng Chinese Foreign Ministry, hindi factual o makatotohanan ng claim ng Pilipinas. Anila sila ang may karapatan sa Rosal Reef at iba pang bahagi ng Spratly Islands. Legal daw ang ginawa ng China Coast Guard para protektahan ang kanilang sovereignty.